So ito yung kanyang chamber. Distress ito. Ito yung nilagay ko na holder niya. Holder ng ating nipple. So itong nipple, papasok natin yan. Tapos kakabit natin itong nozzle niya. So yan, ganyan ang pwesto niya. Naka pataas yung walong na 1.5 na butas. So, pag napahigpitan natin ng ganyan, titingnan natin yung diretso niya. Yan, isisentro natin, tapos pahihigpitan natin itong screw para hindi siya gumalaw. Yan. So, ayan na siya. Yan, hindi na siya gagalaw. So, mas madali na siyang tanggalin. Hindi kagaya yung ginawa natin sa D4 na nirush ko kasi yon. Alam ko na gusto kong lagyan ng ganito noon, kaya lang nirush ko yun kasi medyo busy din eh. Tapos ito yung adapter para doon sa tubo ng blower kasi 1/2 lang ito eh. Ito 3/4. So ito mga kabakal, iti-testing natin ito. So ito mga kabakal, yung ating tutorial para sa nozzle ng ating D3 na chamber less carbon nozzle na ditanggal itong kanyang nipple dito na naka-thread para madali siyang maikot. Kasi ang problema dito, mahirap tanggalin pagka nainitan yung thread doon. Kaya ganito ang ginawa ko. May connector 3/4 na papunta sa tubo ng blower. So bali ito, na flame test ko na ito sa nakaraang video. So ngayon naman, tuturo natin yung combination ng butas. So ito, ihugot lang ito para madali siyang mapihit. Ano yung hirap na oh. Hirap nang mapihit nung na flame test to na initan. Ang hirap na. Wala ako ng vice grip. Yun kasi ang problema dito sa design na ganito. Kaya ginawan ko ng detachable na nipple para madaling matanggal. Lagyan nyo lang ng yon, kalang. Ang hirap oh. Hirap talaga tanggalin din pagka nainitan. Oh, hirap tanggalin. Kaya pag naglagay kayo ng ganito, pag gumawa kayo, huwag nyo nang higpitan mabuti para madali yung matanggal. Kaya ganyan, pag yan, pag humigpit na konti, huwag nyo nang itodo na higpitan na ganun kasi napakahirap tanggalin. So pakita ko yung height ng ating chamber. So ayan siya, 7.5 cm. Yung haba naman na nilagay ko dito 3.5 cm. So ito 3.5 inches yung outside diameter, kaya yung sa loob nito 3 inches lang siya. Yan, 8 cm. So ito naman yung ating nozzle. Yung ating nozzle, ang height nito, so ayan siya, 5 cm. Hindi ko na sinali yung dulo nung ating end plug kasi dito lang naman yung mga butas eh, sa dulo-dulo lang. So ito 3/4 ito. Itong nipple 3/4 ito, reducer 1/2. 1/2 ito, tugtungan ng tubo ng blower. So yung mga butas nito sa ilalim, yan yung 4. So yung butas dito sa ilalim, 4 yan. Tapos meron siyang isa sa gitna. Yan, bali 5 sa ilalim. Dito 4 lang. Yan, puro 1.5 lang nakapababa. Tapos 1.5 din sa pagitan nun, 1.5 mm. Yan, yan sa pagitan nila kasi 4 lang dito sa baba,
Isa lang dyan. 4 din. 3 lang pala ito. 3 kasi wala nang butas dito. Maitatapat dito yung isa. So 3 lang yon. Yan o. Isa, 2, 3. So 3 ang butas dyan. Tapos dito sa leeg 8 butas dyan. Yan sa leeg. Yan. 8 naman dyan sa leeg. Ito interval yan. Walang nakatapat dito sa baba. Yan. Walang nakatapat. Tapos sa taas, alternate naman dito sa butas sa leeg. 8. 1.5 mm. So ito, mga butas 1.5. Straight siya. Yan, 4 yan sa ilalim. Naka slant siya. Yan, 4 yan sa ilalim. Yan, 4 sa ilalim. Dito sa leeg 4 din, nakapababa. Yan, walang nakatapat dito sa dugtungan, iniwasan ko. Yan, 4 pababa. Yan. Tapos dito naman 3 lang. Iniwasan ko na rin ito, hindi na ako naglagay ng butas diyan. 3 lang yan, oh. Kasi hindi ka naman na makakapagbutas na doon sa tapat ng connector para sa blower. Sa leeg diretso lang din, 8 yan. Lagyan ko lang ng 4 pero mayroon pa yan sa interval niya. Yan, 8 ito. Yan, meron pa yan sa mga interval niya. Yan, oh. Yan, so 8 ito. Yan, oh. Yan, tapos 8 din dito sa taas. Yan, naka-slant siya na butas, 8. Yan, 4 na kasi yung aking drill bit. So, meron pa yan sa mga interval niya, no? Yan, ganyan lang kadali para hindi na kayo mahirapang gumawa. Hindi na kayo magbubutas sa ilalim ng base ng chamber nyo. So ayan lang siya mga kabakal. Ganyan lang.